Talaga nakakagulat na balita ito nagpabahala sa Kremlin. Tahimik na naglabas ang Ukraine ng dalawang anunsyo na nagbabago sa estratehikong larawan ng digmaang ito. Una, ang Ukraine ay gumagawa ng cruise missile na Ruta Block 3 na may abot na 2,000 kilometro. Sa madaling salita, ito ay murang bersyon ng American Tomahawk missile na kinainteresan na rin ng mga Aleman na tinanggihan ni Trump na padalhan sila ng sarili niyang mga Tomahawk. Pangalawa, ang kumpanyang Ukrainian na Brave Brevisa ay gumawa ng kanilang unang sariling ginabayang bombang panghimpapawid. At ang mahalaga, ito ay handa na para sa aktwal na labanan. Malaki ang magiging epekto nito sa estruktura ng linya ng harapan. Tatalakay natin sa episode na ito ang parehong kaso. Ako si Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago ang lahat, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. At bago tayo magsimula, sandali lang ng inyong oras dahil ang episode na ito ay inihahatid sa inyo sa tulong ng platformang Preply. Ukrainian platform ito para sa online na pagtuturo ng banyagang wika na may halos 100,000 guro at 90 wika. Ito ay perpekto para sa inyo na, halimbawa, nasa emigrasyon, nag-aaral ng Aleman, Ingles, Polish o kahit anong wika. At ang mahalaga para sa inyo na yon ay may 50% diskwento sila sa unang klase. Kaya may link sa description ng video na ito na magbibigay agad ng 50% diskwento mula sa YouTube channel na Alexei Pechi. Ngayon magpapatuloy na tayo sa episode. Kaya, dalawang bagong raketa ang inilunsad ng Ukraine kamakailan. Magsimula tayo sa raketa na Ruta Block 3 dahil ang 2,000 kilometro ay isang bilang na talagang kailangang maunawaan sa sukat ng digmaang ito. Ito ay layon na nagbibipay daan para umatake mula sa gitna ng Ukraine. Sa Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg at iba pa. Sa kabuuan, halos buong Russia, ganap na ibang antas ng digmaan. Ang Destinus, isang Dutch developer, ay nakipagtulungan sa mga Ukrainian bilang partner. Nagbibigay na sila sa Ukraine ng mga cruise missile na ruta, mga naunang bersyon, para sa aktwal na pag-atake sa Russia. Ibig sabihin, ginagamit na ito. Pero ang mga missile na ito ay hindi umaabot ng kasing layo ng inaasahan. Kaya naman, kasalukuyang isinasagawa ang flight test ng missile na Block 2, ibig sabihin, Ruta Block 2. Abot ito ng 700 kilometro at sisimulan na ang mass production na yung taon. Kasabay nito, inihayag din ng kumpanyang Destinus ang pag-develop ng missile na Block 3, may abot ito na hanggang 2,000 kilometro. Ilalahad ko rito ang detalye ng missile mula sa datos ng Defense Express. 250 kilo ang warhead, may thermal imaging self-guidance system. Ginawa ito kasama ang mga manufacturer at dinisenyo para gumana kahit ginagambala ng Russia ang signal ng GPS. Bagong turbojet engine na Destinus T-220 sa ngayon, kasalukuyang dinedevelop, pinapaputok mula sa mga standard na container. Ibig sabihin, mahalagang maintindihan na pwedeng ilunsad ang platformang ito mula sa kahit anong lugar at ang flight test ay nakatakda sa 2027. Ngayon, may eksaktong pagsusuri ang Defense Express, si Pito. Murang cruise missile na may kakayahang tamaan ng mga target sa layo na 2,000 kilometro. Ito ay isang napakagandang posibilidad na magpapalawak pa sa arsenal ng deep strike drones. Dahil dito, mas marami pang pag-atake ang maaaring isagawa sa mga malalayong target sa Russian Federation. Ibig sabihin, sa madaling salita, ito ay pagkakataon na makapagsagawa ng mas maraming pag-atake sa mga target na malalim sa loob ng Russia at mas mura pa kumpara sa ngayon. Sa paghahambing, ang American Tomahawk ay nagkakahalaga ng $1 hanggang $2 milyong bawat isa. Mas mura ng malaki ang missile na ruta kahit halos pareho ang abot nito. Dito lumilitaw ang pinakamahalagang punto na nagpapatunay na hindi na lang ito teora. Sa totoo, opisyal na nagpasya ang Ministry ng Depensa ng Ukraine tungkol sa produksyon ng missile na ito. Ibig sabihin nito na order na ang missile na ito. Ang produksyon ng Ruta Block 2 ay katuwang ang Germanong Rheinmetall. Sandali lang. Gagawin din doon ang Block 3 na raketa na magpapalawak ng proyekto ng Netherlands, Germany at Ukraine. Sabi ng Defense Express, ramdam sa Unyong Europeo ang kakulangan nila ng sariling pangmalayong mga sistema. Ang katulad na kagamitan sa Europa ay ngayon lang muling ginagawa habang ang Amerikanong Tomahawk ay di pa sigurado. Kaya mahalaga ang mas abot kayang alternatibo.
Ngayon, ang ministro ng depensa ng Ukraine na si Mikhail Fedorov ay nagsulatokol sa bagong KAB at pagpapatuloy ng pagpapaunlad ng high-tech na solusyon para sa harapan. Isang kalahok ng Brave One ang gumawa ng unang Ukrainian na ginabayang bumbang panghimpapawid na nakapasa na sa kinakailangang mga pagsubok at handa ng gamitin sa labanan. Umabot ng 17 buwan ang paggawa nito. Kaya, ipapaliwanag ko ang technical na detalye ng erebomba ng Brave One. Ang warhead ay 250 kilo rin at binigyang diin ni Fedorov na ito ay isang natatanging disenyo na walang katulad. Hindi ito katulad ng Russian missiles at American JDAM-ER. Bumili na ang Ministry of Defense ng unang batch ng mga KAB para sa eksperimento. Ang mga piloto ay nagsasanay na ngayon ng mga senaryo sa labanan at inaangkop ang paggamit ng bagong kagamitan sa totoong kalagayan ng digmaan. Ibig sabihin, hindi na ito tungkol sa prototipo na posibleng lumabas pa lang. Hindi, produktong pang-serye ito na hawak na ng mga piloto ng Ukraine. Nagsasanay na silang gamitin ang mga KAB na ito at napakagandang balita ito. Bakit ito mahalaga sa estratehiya? Heto, ipapaliwanag ko sa ilang punto. Ang pagdating ng KAB ay talagang isang napakahalagang pangyayari. Una, autonomiya. Hindi nakatanggap ng CAB ang Ukraina mula sa kanluraning kaalyado. Hindi pa rin nagpadala ng malakihang guided bomb sa Ukraine ang Alemanya at Estados Unidos kahit may mas mabibigat silang bomba. Nagpadala sila pero limitado lang. Ngayon, may sarili na ang Ukraina, di na kailangang humingi. Pangalawa, asimetriya. Gumagamit ang Rusya ng mga glide bomb at libo-libo ito kada buwan. Ito ang kanilang pangunahing gamit sa pagsira ng Kharkiv, Zaporizhia, rehiyon ng Kherson at lahat ng mga rehiyong malapit sa frontline. Ito ay murang sandata na ginagamit ng maramihan. Ngayon, may sarili ng katumbas ang Ukraina at ito ay ginagawa na. Ang pangatlo, gaya ng sinasabi nila, ay palatandaan ng kasalukuyang sitwasyon. Parehong inanunsyo ang raketa Ruta Block 3 at KAB Brave 1 sa iisang araw. Sa araw na hindi pa rin nakakabawi ang lahat mula sa pagkabigla, ng 556 na drone ang lumipad sa Moscow. Para sa akin, mensahe ito sa mga Ruso na habang binobomba nyo kami, gumagawa kami ng gagamitin laban sa inyo bukas. Titirahin namin kayo sa di ninyo inaasahang lugar. Ang ikaapat ay dimensyong Europeo. Sabi ng Defense Express, ginagawa ang ruta na missile katuwang ang German na Rheinmetall, isa sa pinakamalaking defense conglomerate sa Europa. Ibig sabihin, ang missile na ito ay hindi lang mula sa Ukraine, kundi bunga ng integrasyong pangdepensya ng Europa at Ukraine. Nakakaroon ng Europa ng sarili nitong murang long-range strike capability. Hindi na kailangang umasa sa American Tomahawk na tinanggihan ni Trump na ibenta sa Germany. Ikalima, ito ay senyales ng negosasyon. Anumang negosasyon tungkol sa Ukraine, kung sakaling mangyari man na maging konkretong usapan, ay magaganap sa konteksto ng Ukraine ay may sandatang may abot na 2,000 kilometer. Ito, gaya ng inyong naintindihan, ay nagbabago ng posisyon sa negosasyon. Mahalaga rin ang pandaigdigang konteksto dito. Naubos ng digmaan laban sa Iran ang mga bodega ng Pentagon. Sa ganitong kalagayan, ang Ukraine ay nagde-develop at gumagawa ng mga misil na may abot na 2,000 kilometer kasama ang Europeanong Rheinmetall nang walang mga order mula sa Amerika at walang perang galing Amerika. Ito ay isang estratehikong mahalagang kasarinlan para sa Ukraina at Europa. Eksakto sa panahong yon, kung kailan ang Washington, pasensya na, ay naghahanap na rin ng sariling magagamit sa digmaan. At ang huling mahalagang punto, binibigyang diin ng Defense Express na ang paglulunsad ng missile na ruta mula sa mga estandardisadong lalagyan ay hindi lang simpleng kaginhawaan. Pinapayagan itong magamit ang missile sa iba't ibang carrier at plataporma, kaya flexible ito gamitin. Bukod pa rito, may thermal imaging seeker ito, kaya gumagana kahit may GPS jamming. Aktibong ginagamit ng Rusya ang pagsupil sa satellite navigation sa kanilang teritoryo. Kaya ang misail na Ruta Block 3 ay espesyal na dinisenyo para maiwasan ang ganitong problema. Mahalagang tandaan, ito ang sitwasyong hindi humihingi ng tulong ang Ukraine. Ang Ukraine mismo ang gumagawa ng estratehikong sandata at higit pa rito, maaari pa itong ialok sa kanilang mga kaalyado. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Ano ang inyong opinyon, ang inyong mga konklusyon? Isulat niyo sa mga komento sa ibaba ng video na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.